sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Sino nga bang nilalang na habang dinadalisay ay di nalumbay? Hindi lumuha o nahirapan man lang. Kung ang isang Hesukristo sa pagdalisay kasamang pagluha, tigib at pait, hinaing ang nasambit. Ama ko, Ama ko, Ama ko, maghari ang kalooban mo, huwag ang kalooban ko. Kaya't kung tuwir ang lahat ng bawat anak ng Ama, ay naroroon sa pagdalisay at natitigib ng pananalig sa Kanya. Hindi ang alalahanin ay ganang sarili, kundi ang pagtatagumpay na idudulot ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal na kapatid ko kay Kristo, kayo'y tao, ako'y tao. Kung kayo'y marunong lumuha, ako rin ay lumuluha. Kung kayo'y nasasaktan, sa akin di nagaganap yan. Kung kayo'y nahihirapan, nakakadama rin ako ng hirap. Kung kayo'y nalulumbay, ganun din naman ako. Subalit, ano lamang ang nagiging kaparaanan para mapawi ang nararamdaman bilang katauhan? Ang mga salitang banal. Paniwalaan niyo po at hindi. Kaya ako bago matulog, paghiga ko, kung may oras ako sa pagkataas ng gawain at wala po akong gagampanan o tutunguhan, na misyon pa rin naman. Sa pamilya ko minsan, misyon sa pamilya, misyon sa kapwa. Pinakikinggan ko po yan. At yun ang nagbibigay tatag sa akin. Kapag narinig ko na yung, kung kayo'y may pagdalisay, sino una ninyong tatawagin? Kanino kayo maghihinaing? Alam niyo po, hindi na nananaig ang pagkatao at ang nananaig ay ang pagtitiwala na sa Ama. At yan po ang nararapat gawin ng tao. Sino po ba yung kuminsan hindi dumaranas ng panghinaan ng loob? Tao ka pa. Natural na nararamdaman niya ng isang tao. Subalit, kung natutunan mo na ang kalooban ng Ama at natutunan mong hanapin siya at pinadama niya ang pagmamahal niya, pagsisikapan mo ngayon, pagsusumikapan mong huwag ang sarili mo ang manaig o mangibabaw, kundi ang ganang Kanya. Kaya tulad ng Panginoong Hesukristo, hihilingin mo sa Ama, hihiling ka sa Kanya ng ganito, Panginoon, huwag maghari ang kalooban ko, huwag manaig ang pag-iisip ko bilang tao, kundi ikaw ang maghari at manguna sa akin. Tingnan niyo po kung tapat niyong dinudulog yaon at makatotohanan kayo sa inyong pagtitiwala sa Ama. Nararamdaman niyo sa katawan niyo, nag-iiba. Yung dapat ay malulumbay na, malulungkot na, nahahawi, parang may pumapasok na galak na.
At yung nagugulumihanan na, pinapawi, nagkakaroon ng kapayapaan. Sapagkat tao ka, hindi ka pa patay. Kaya tulad ng Kristo, nang nanghihina na, anong sinabi? Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Subalit sinabi man niyaon, ipinagpatuloy ang ginagawa. Ang tao po kasi, pag nagsabi ng bakit mo ko pinabayaan, ayaw nang kumilos. Isusuko na ang sarili na, wala na akong magagawa, hindi na maliligtasan ko na ito, hindi ko na maliligtasan, dapat po hindi. At yan ang itinuro ng banal na Espiritu. Sa kabila ng sinasabi mo, bakit ako pinahirapan? Bakit ako pinabayaan? Bakit ako nagkaganito? Kasabay ng pagtitiwala mo, ituloy mo pa rin ang mabuting nasimulan mo. At patutunayan ng Ama mo na kinilala at pinaglilingkuran mo o tinatawagan mo at sinasamba, siya pa rin ang mangunguna sa iyo. Nawa, gawin niyo po ito. Sapagkat, sino nga po bang hindi naaawa sa kapwa niya kung mahabagin siya? Sino nga po ba yung ayaw na mahirapan ang sarili sa mga... Sino nga po ba yung ayaw mahirapan ang sarili sa mga bagay na dapat ay kalooban ng Ama? Ang tao po, Subalit ang Ama, ang gusto niya, ipadama muna sa iyo yung hirap at nang matapos yung hirap na yan, maramdaman mo yung ginhawa. Buhay ba ang Ama? At nawa po ay matutunan ninyo ang marapat. Pawang katotohanan. Sino nga ba yung hindi marunong mahiya? Yung tao na lang pong makapalang hiya, Yung taong walang hiya. Subalit kung may kahihiyan ka, yung minsan, pangalawa, 3 beses na ikaw ay bigyan ng kapwa mo, mahihiya ka na, Subalit, sa Ama, hindi nahihiya ang tao. Ilang beses nang bigyan, pagbigyan, hingi pa rin ang hingi. At isa na po ako doon sa hingi ng hingi. Nang panahong hindi ako ganito, wala na akong ginawa kundi humingi sa Diyos. Pero alam niyo po, hindi ko po sasabihing mabuti ako. Ngayon, iba na hinihingi ko. Hindi na pang sarili. Subalit, pinakikita naman ng Ama, habang hindi ko hinihingi ang sarili ko, may pinakikita namang para sa sarili ko. Kaya nakakagalak po. Pinakikita niya yung katotohanan ng salita niya na kapag inuna mo siya at kinalimutan mo sarili mo, pakikita niya kung sino siya sa iyo. Totoo po yan. Gawin niyo po, mga mahal ko, hindi ko kayo pinupersa o pinipilit na gawin ito. Subalit, subukan po ninyo. Tingnan niyo po kung sinungaling ang Diyos na pinag-ahari ay ang kalooban niya sa dakong ito. Kung hindi gayon, wala nang maglilingkod. Bakit? Pag tinangay ka ng damdamin mo, pinanguna mo yung damdamin mo, hindi kaya unahin mo yung sarili mo. Ba't ba ako magpapakahirap sa mga yan? Wala naman akong sinusweldo sa mga ito. Hindi po. Hindi po ba dapat gayon bilang tao? Subalit hindi. Dahil pinangunguna mo siya, ang nararamdaman mo yung galak. Hindi yung nakikita mo yung wala kang pakinabang, kundi ang makikita mo, marami kang pakinabang. Ano po yaon? Yung natuto kang mag-isip bago mo gawin, yung matuto kang umunawa sa mahirap unawain, yung matuto kang masyahan kahit ano lamang, sa kaunti, sa kakarampot, sa marami, at marami-rami, masaya na puso mo. Katulad siya dati, nako, kinwenta mo na yung kita mo, kulang pa sa pagod ko. Hindi mo naalala yung kumita ka na nga, kulang pa sa pagod mo, may bayad ba'y pagod mo. Ang kalusugan mo nga, hindi sinasabi ng Ama, pinalusog lang kita. Ngayon sasabihin mo, kulang ang kinita mo, kulang pa sa pagod mo. Ganun ang tao, di po ba? Sapagkat hindi nakukontento.
Kulang at kulang sa Kanya. At yan ang patotoo na kapag nasa pagkatao ka, ang dami mong hinahanap. Ang dami mong susuriin. Kaya, mga mahal, nawa, bago magsuri, suriin ang sarili. Suriin ang nagagawa ng Ama, ang binibigay niya sa iyo, ang pagmamahal niya, ang kalinga niya, nang sa gayon, hindi mo makita ang marami na nakapanghihina ng kalooban mo, ang marami na nakapagpapagulo ng isip mo. Ano yung marami na yon? Yung ginagawa ng kapwa mo na parang hindi mo gusto, yung mga sinasabi ng kapwa mo na hindi naman totoo, yung mga paghihirap ng kalooban mo na wala ka naman pakinabang sa pinaghihirapan ng kalooban mo. Marami kang makikita kapag nasa pagkatao ka. Subalit, kapag nasa puspos ka ng Espiritu, ang mararamdaman mo, ang pagnanasa ng Amang baguhin mo ugali mo, sumunod ka sa kalooban niya. Buhay ba ang Ama? At yan nawa ang maganap sa bawat isa, mapagtagumpayan nawa ng bawat isa ang hamon ng sanlibutan, ang hamon ng katauhan, ng sariling laman, ng sariling damdamin, ng sariling kaisipan. Manaig nawa at mangibabaw ang kalooban ng Ama. Sa gayon, masasabi mong napagtagumpayan mo ang tukso sa iyo, napanguna mo ang Diyos na totoo. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan. Sabi nga, kumisan, kung kailan ka nagbabago, tsaka ka naman tinutukso. Totoo po yan. Sapagkat siya yung pagbabago dyan ang hamon sa'yo. Yan ang hamon sa'yo kung dating mahina ka sa ganun at nakikita mo yun, yan ang ngayon ang lalabanan mo. Kapag hindi mo yan napaglabanan at nanaig pa rin yung dating ikaw, hindi ka pa nagbago. Buhay ba ang Ama? Ang daming dapat masabi kung minsan ang nasasabi yung hindi tama. Kaya mga mahal, nawa mangibabaw ang liwanag, manguna ang liwanag, manaig ang liwanag, wag ang dilim at kadiliman. Sa gayon, mapapatotohanan ng Amang Diyos na walang hanggan, ang gawa niya ay kay inam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Netkaramanihan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Maraming turo o katuruan sa mga panahon na noong unang panahon, bilang tao po ako, nakagisnan ko yan. O kumakain ka, huwag kang tatayo. Tapusin muna yung pagkain. Huwag ka muna nga alis, baka madisgrasya ka. Ano po? Oh, sige bago kami maghain, bago magsandok, bago kami kumain, kung aalis kayo, umalis ka na. Parang tinaboy ng pagkain yung aalis Ano pa po? Kaya po ako sabi ko, kalooban mo Ama, ang maghari. Ayan po, maraming basag na salamin dyan. Hindi pa kaloobang magawa. Kesa naman tanggal, hindi lalong malaki ang walang salamin, Sabi ko, Ama, sa iyo ang pagpapala, sa iyo ang biyaya, sa iyo ang kaligtasan. Hindi sa salamin na sira. Natutunan ko yan sa iyo. Sapagkat noong unang panahon, nung hindi ako ganito, mapagpakinig din ako sa mga sinasabing, naku, tanggalin mo na yan, ang salamin na yan, may lamat na malas yan. Tatanggalin mo kung may lamat lang, lagyan mo ng tape, kesa naman sa nakatiwangwang. Saan ba nagmula yung malas na yun sa salamin? Alam niyo po, ang daming katuruan, ang daming pamahiin na hindi tama. Kaya, natanim na sa isip ng tao yun. Wag mong susuot, yung pangkasal mo, wag mo isukat, Hindi, magandang remedya yan. Siyempre, kung ano yung sinasabi sa'yo,
Magkakatakot ka ngayong gawin mo dahil natatakot ka dun sa disgrasyang sinasabi. Subalit, kung imumulat sa iyo, magtiwala ka sa Diyos, manalig ka sa Diyos, tanggapin mo ang Diyos, siya ang kaligtasan, siya ang buhay, siya ang liwanag, siya ang katagumpayan, meron kayang magandang hihigit pa doon. Magandang minumulat sa iyo, maganda maiisip mo. Subalit kung pangit ang tinuturo sa iyo, puro takot at pagkaalala, talagang hindi ka magkakaroon ng tapang. Sapagkat itinanim sa iyo, huwag ka ekang lalabas ng hapon. Baka mabundol mo yung mga duwende. Huwag ka ekang magwawalis. Nandiyan pa patay. Kaya santambak na yung basura, hindi pa inaalis. Mga mahal, ano po ba yan? Walang pawang katotohanan na nagsasalita lang ang bibig na walang kapangyarihan. Subalit dahil sa isip, yun ang paniniwala, yun ang nagaganap. Buhay bang Ama? Sa makatwid, alin ba ang gusto mong paniwalaan? Ang salita ng Ama o ang salita ng taong puro pamahiin? At sa panahon ng Espiritu, lahat ng pamahiin at maling pananalita ay tinatama ng Amang Dakila, sapagkat yun ang dapat paniwalaan ng taong madla. Ang pumilala sa kanya't manampalataya, ang manalig na siya ang kaligtasan, siyang buhay, siyang lakas, siyang lahat ng mabuti. Alin ang masihigit doon sa kanyang magagawa? Anong kapangyarihan ng salita kung hindi mo gagawing ititimo mo sa puso? Ganon din ang banal na salita. Anong kapangyarihang mangyayari sa salitang banal na ito kung hindi mo titimo sa damdamin mo at pag-aaralan mong pagnilayan at isabuhay sa makatwid? Natututuhanan, napapatutuhanan, napapakitang katotohanan ang pananalig ng tao, ang pananampalataya ng tao, siyang nagbibigay pawang katotohanan para maganap sa iyo, sa iyong buhay, ang mabuti. Kaya kung ang paniniwala mo ay maganda, kahit pinagdaraanan mo na ay mahirap, pangit, pinagaganda nung paniniwala mo, magaganap sa iyo bandang huli, magandang paniniwala, mabuting kaganapan. Buhay bang Ama? Subalit, gaano man kagandang kasalukuyan ang ginagawa mo't nagaganap sa iyo, ang mga nakaraan naman na ginampanan ng Kristo, hindi mo naalalang tuparin mo. Sa bandang huli, doon mo malalasap naman ang dus at hilahil ng pagpapasarap mo na wala kang inalam kundi ang kasiyahan. Subalit kung dahil sa pagpapakasakit mo ng kaligtasan at pagliligtas ng Kristo sa buhay mo, ay tinanggap mo ang pagpapasubaling, daranas ka ng pagdalisay. Pagkatapos ng lahat ng yaon, grasya at liwanag, tagumpay ay kinamtan. Buhay bang Ama? Mga mahal, naway huwag lamang hambing sa kalembang na tumataginting na habang naririnig nyo, nandyan sa tenga nyo. At pagkatapos na tumugot na ito'y wala na sa pandinig nyo ang mga salitang napapakinggan nyo. Kundi nawa, wala man kayo rito, na italat na itatak na sa isip nyo, tumagos na sa kalamnan nyo, at nararamdaman na ng puso nyo ang pawang mabuting kaloob ng Ama. Yaon ay ang mga banal na salita niya na nagbibigay buhay, sigla, liwanag ng pananampalataya. Buhay bang Ama? Kaya, ng panahon ni Moises, ang daming kautusan na yaon ang sinusunod daw sa panahon ng Kristo. Kaya't nagkaroon ng paglaban. Ang Kristo'y nagsalita na nagsasagawa. Subalit ang pagtalima ng mga panahon na yaon sa atas at utos ng Moises, subalit pinipili lang ang ginagawa. Katulad ng paghuhugas ng kamay. Sapagkat sa panahon na yaon, ang paghuhugas ng kamay ay isang kabanalan at kabutihan
pagsunod sa kautusan. Subalit, sa panahon ng Kristo, ang pinakita niya, hindi ang panlabas na panlinis at kalinisan, kundi ang kalooban ang dapat malinisan. Kaya't maliwanag na tinuran, saan ba nagmumula ang karumihan? Sa pumapasok o lumalabas? At yan ang pawang katotohanan. Kailangan, sa palagay mo man marumi, wala kang panghugas, wala kang mayuhugas, wala kang makitang tubig. Subalit sa isip at damdamin mo, hindi ka magkakasakit sa kinain mong yaon sapagkat ang Diyos ang lilinis sa iyo, ang magpapagaling ng lahat sa buong bahagi ng katawan. Tingnan mo kung hindi, lalo sumigla. Subalit dahil dun sa paniniwala mong kailangan malinis ang mangkok mo, malinis ang kamay mo, marumi naman ang puso mo. Kahit gaano kalinis ang kinakain mo, naroroon pa rin ang pagsikal ng kalooban mong masama ang nararamdaman. Anong dulot ng malinis na kinain mo? Nagsisikip ang dibdib mo sa galit mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Nawa ang bawat katagay manamnam, mapagnilayan, mapagtanto, mapagbulay-bulay. Kung kayo ay nananampalataya, sumasamba, nananalangin sa Ama, gawin niyong makatotohanan sa puso niyo. Mithiin ninyong maramdaman sa kaloob-looban ng inyong damdamin. Huwag lamang makikinig, subalit walang naisasabuhay. Huwag lamang nag-aaral, subalit hindi sinasabuhay. Huwag lamang tagapakinig, kundi tagasunod. Sapagkat yaon ang nais ng Ama, isa kang anak niyang sumunod sa kalooban niya. Lahat ng anak niya'y mahal na mahal niya. Kaya nga't maliwanag ang tinuran. Pag-ibig ko'y walang hanggan, kaloob ko kanino man. Walang pagtatanging dinudulot, bawat bahagi na'y mararamdaman kung tuwirang nanamnamin sa kaibuturan ng kalooban. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa buhay ng tao, pag ang isang mahirap ay inapi ng mayaman, masakit. Inalipusta, masakit. Hinamak, masakit. Subalit, sa larangan ng kabanalan at sa kalooban ng Ama, hindi ito masakit. Sapagkat, kung inalipusta ka man, hinamak ka, o dili kaya'y hindi pinahalagahan ng isang mayaman at ikay isang mahirap lang. Kung kilala mo ang Ama, hindi ka masasaktan. Ang isipin mo, may Diyos kang mulat ang mata, batid ang lahat, nakikita ang kaganapan, walang malilihim kailanpaman. Kaya, ikaw mismo, kung may pagkilala at pagkatakot na sa Kanya, gagamutin mo ang sarili mong isip na masamang pumapasok nang hindi manaig sa iyo ang pagkahabag sa iyong sarili. At ito ang ginampanan ng Kristo, sapagkat sa panunulig sa panghuhusga, pangungutya ng mga taong mayaman, matalino, na nagsalitang, sino siya? Hindi siya nag-aral. Anak lamang siya ng karpintero. Anak lamang. Ibig sabihin, kaya sinabing anak lamang siya ng karpintero, sino nga naman siya? Na isang anak lamang ng hamak na karpintero, aaralan ng matatalino, aaralan ng mayayaman. Subalit ang hindi nabatid, ang tunay na may taglay ng kanyang pangungusap at daladala niyang pangungusap ay mula
sa Ama. Kaya doon napatotohanan at nakilala ng Ama ang tunay na anak niya. Sapagkat ang kumilala sa Kanya at nakakakilala, hindi tinataas ang sarili, kundi binababa. Hamakin man ang kapwa, may galak sa kalooban. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya nga, mananampalataya ka ba ng Kristo? Tinanggap mo na ba ang Diyos Ama ng buhay mo? Paknitin mo't iparam sa isip at damdamin mo ang kaawaan mo sarili mo. Sapagkat kapag nanaigang pagkahabag mo sa sarili mo at hindi ang Ama ang bayaan mo at pahintulutang mahabag sa iyo, magugupo ka ng pagkahabag mo sa sarili mo. Hindi ka makalalaban sa banal na salita ng Ama, ay makapagtatanto ka. Kaya nga, mga mahal, panaigin ng Ama, wag ang sarili. Kilalanin ang gawa niya, wag ang gawa ng sarili mong gawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kung may kabutihan ng tao, kahit hindi siya mayaman, makagagawa siya ng maganda sa kapwa niya. Makatutulong at makapaghahandog siya sa kapwa niya. Subalit, gaano man ang yaman mo, kung hindi mo lubos kilala ang Ama at nadarama, hindi mo pa rin magagawa ang bukal sa kalooban mo, ang gawin ng mabuti. Kundi, kaya mo yan ginagawa, mayroon kang adhika, mayroon kang pagnanasa na mapakilala mo kung ano ka at sino ka. Kaya mapapalad ang mga pinagpala ng Ama na nahahayag ang kadakilaan nila sa gawang binahagi sa kanila. Mapapalad ang pinagpala na patuloy na kumikilala sa Ama at nahahayag ang kahiwagaan ng Ama. Ang pagpapala niya ay naipamamahagi sa kapwa niya ng may pag-ibig ng bukal sa kalooban. Sapagkat yaon ang nasa ng Ama, yaon ang kalooban niya, ang makilalang gawa niya at tupdin ang kalooban niya. Mga mahal, kung nasa mabuti kayo pawa ginagawa, magalak ang kalooban nyo, magpuri ang isip nyo, ibigay nyo buong pagkatao, amang sa inyo'y gaganti. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Kay sarap na namnamin sa inyong kalooban. Ang wagas na pagmamahal, ang matapat na kalooban, walang hindi kayo makakamtan, nakasiyahang mainam. Kung ang Ama ang mananahan, sa isip nyo'y naging taglay, mga salita niyang banal, na nagbibigay buhay. Mga panukala niya, makabubuti sa kanino man. Paalala niyang mga pangaral, nagbibigay sigla't liwanag ng buhay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Magtanto ng tuwiran, bahagi ang pagdalisay sa buhay niyong nakamtan, upang kayo'y gawing mainam ng Ama na bumuhay. Kaya't inyo ngang itong labanan, kaya't kung may tukso sa buhay,
magnilay at magbulay. Idulog mo sa amang mahal, ika'y kanyang sasaklolohan. Ililihis ka sa masama, ilalayo ka sa hindi tama. Magagawa niya ang lahat ng mabuti, kumilalak ang anak niya na minamahal tuwina. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, amay buhay kailan paman. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya lalayuan. Lumapit kang anak niyang mahal, kukup-kupin ka ng kanyang pagmamahal. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, kaaliwan ng buhay nyo, mga marapat masumpungan. Salitang banal na nagbibigay buhay, tumatanglaw sa nadidimlan, humahawi ng kabalumbungan ng dilim na kaisipan. Halina kayo mga minamahal, magtanto at magbulay, kantuin nyo ang bawat kaganapan sa inyong buhay. Kung mabuti, patuloy gawin, kung masamay, iwaksing tuwiran. Lumayo na't lumihis ng daan, sa maling na sumpungan hanapin ang tama, at tumpak na marapat na dapat niyong tahakin, upang kayo'y makausad, makasadsad na ganap. Hanggang abutan ng tagumpay, kayo rin naman ang siyang masisiyahan. Mapagsisigawan niyong Diyos sa may buhay, pagkat siya nga'y buhay na buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ganyan ang Ama. Anumang oras pwedeng gumawa siya ng kanta, ng awit. Ang kanyang espiritu nakabubuo ng awitin, na kay inam pagnilayan, kay sarap na pakinggan, kung malinis ang kaisipan, kay buturan mo'y nagumapaw ang kagalakan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Oh, hingang malalim, hingang malalim. Kayong mga may sakit sa puso, kayong mga naiipit ang hininga, si Prophet Aaron. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Panginoon. Ano po? Masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Totoo po ba yon? Nako, kapag halimbawa may pangangailangan ka, subalit tinutokso ka, ginugulo ang isip mo, nililito ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung saan ka tutungo, sinong makatutulong sa'yo, ano dapat mong gawin? Manalangin, lumuhod ka at manahimik, tanggapin mong ika'y tao lamang na may Diyos kang tinatawagan, na ika'y kanyang pakikinggan, dadaloy ang kapangyarihan, ika'y kanyang aaliwin, tatanglawan, ituturo ang paraan upang kamtin mo ang iyong kailangan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naku, mga minamahal, kung papaano ang tao ay binuksan para magmahal ang kanyang puso, pag binahagi mo yung pagmamahal na yan, habang binabahagi mo, lalo mong nararamdaman ang wagas na pagmamahal. Ang may galak na kalooban, ang kasiyasiyang damdamin. Subalit, gaano man karami ang sayo'y nakaimbak
Kung ang puso mo'y sarado at walang nararamdaman kundi pang sarili mo, mamamatay kang walang kagalakan. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung ano yung paniniwala mo, pananampalataya mo, matutupad sa'yo. Kaya manalig ka sa tuwina, manampalataya ka sa tuwina, liligaya rin ang iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Kapag gumawa ka ng mabuti, tinama mo ang buhay mo, inayos mo ang buhay mo, nagpakabuti ka sa kapwa mo, sinusunod mo kalooban ng Ama, at puro luha pa ang mata mo nang hindi ka nakakaranas ng ginhawa, aba, para yatang walang Diyos. Ano po? Subalit, kung sa kabila ng dinaranas mo, pananalig mo'y totoo, nananampalataya kang hindi pababayaan ng Ama, at matibay ang paninindigan mong kakamtin mong makalaya ka, sigurado, magaganap sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kung halimbawa, nagtitinda ka, kung hindi ka umaasang kikita ka, sa isip mo, naku, baka kaya hindi mabili yung sariwa ko na ito, malugi pa ako. Huwag ka na magtinda. Sapagkat wala ka palang paniniwalang mauubos yung paninda mo na yan sigurado habang nagtitinda ka, nalalambot ka. Dahil wala kang pag-asang ito'y maubos Subalit, kung dala-dala mo ang paninda mo at umaasa kang maraming bibili sa'yo at sandaling ubos ito, sigurado, isusugo ng Ama ang mga mamimili mo at di mahihirapan ka. Uuwi kang masaya. Buhay ba ang Ama? Na walang pinagkaiba, nagising yung taong tamad. Kakasama ng pakiramdam ko, para hindi ko kayang gumawa. Humiga uli. Nakalipas ang maghapon, walang nagawa. May maganda bang magandang buhay na makakamit siya? Yun, ang taong walang pag-asa sa buhay. Sapagkat pinairal ang katamaran, hindi kinilos para magising ang isip at sumipag ang puso at makagawa ang katawan. Kaya araw-araw tinitingnan yung kanyang basura. Ay, Diyos ko, nakakatamad kaya rin basura ko na Hindi ko na nalinisan Paano mo malilinisan tinatamad ka nga. Subukan mong alisin. Araw-arawin mo. Baka hindi inabot na 1 linggo, natapos mo lahat yan. Kahit na hindi mo persahin 1 araw tapos, unti-unti na may ginagawa ka. Pagkatapos, may pakinabang. Ano ibig sabihin nun, mga mahal? Sa paunti-unti mong nakakamtan, pag natipon, kagalakan din yan. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag sumikapan mo kung ano yung nakikita mo, huwag mong isiping mahirap. Kung ano yung dinaranas mo, huwag mong isiping bakit ganyan. Kawawa ka. Kundi laging isipin mo, kay palad ko. Umaasa ako sa Diyos na buhay na pinaglilingkuran ko. Kaya darating ang araw, matatawag kang mapalad na nilalang. Buhay ba ang Ama? Gusto mong maging mabuting mapalad, ayaw mo namang gumawa ng kabutihang palad, wala kang makakamtan ng mabuting kapalaran. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, yan, pinahayag na po yung babasahin May mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay, sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hangga't hindi nakapaghuhugas ng kamay, ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan.
At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga Eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga lagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kanilang mga kamay sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isayas tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang wala silang kamalayan sa oras na yaon, nasusuri ng Kristo kung ano laman ang isip nila. At yamang iniisip nila yaon, sadyang ginawa na, pinakain na, hindi naghugas ang kamay upang may masabit, masambit. Kung sumunod nga naman sila sa oras na yaon, sa kautusan nilang sinusunod sa mga tao, paano niyang maiyahayag, maiuulat yung hula ni Isayas ng paggalang sa may hindi katotohanan, kundi pagpapaimbabaw, sapagkat sa nguso, sa bibig, hindi sa puso nagmumula. Sapagkat kung sa puso nagmumula, nakikita nilang alin ba ang mas masama, ang humatol ng kapwa o makiisa sa mabuting gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya doon, sinusukat ng tao ang gawa ng kapwa niya. Doon sa mga bagay na pagsusuri niya, nasusuri ang gawa ng kapwa, subalit hindi nila sinusuri ang kanilang kalooban. Ang kalooban nilang masama ang nilalaman. Ang kanilang pag-iisip na hindi mabuti ang laman. Meron naman. Sige. Mga mahal, maraming sinasabi ang tao na hindi naman nagagawa ito. Subalit ang Kristo, gumagawa, hindi nagsasalita muna. At ito ang pagkakaiba ng taong masalita. Salita ng salita, kulang sa gawa. Kaya mas mainam ang ipakita mo sa gawa kahit di ka na magsalita. Buhay bang Ama? Kaya maliwanag ding tinuran, sige Eka, pakita mo ang pananampalataya mong maraming salita at pakikita ko ang pananampalataya kung hindi magsasalita. Ganyan ang tao. Maraming sinusuri sa kapwa-tao, maraming inaalam sa kapwa-tao, subalit hindi nasusurit, inaalam ang damdamin niyang mali. At ang Kristo'y nagpakita ng katapatan at katotohanan. Ang malinis na puso ang taglay, hindi ang malinis na mga bagay. Kalinisan sa panlabas na kaanyuan, kundi ang ginaway kalinisan ng kalooban. Mga mahal, anong silbi ng mabuti kang magsalita, magaling kang magpahayag, na hindi mo naman nagagawa, na sinasabi mong ibigin mo ang kapwa mo, subalit ang pag-ibig mo'y di totoo? Ano ba? Paano ba sinasalarawan ang totoong pagmamahal? May pagbabata. Hindi nagbibilang, hindi nagtatangi, hindi nanunumbat. At hindi nagmamarali. At yan ang ginawa ng Sang Kristo. Sa kabila ng ginanti ay masama, ibinigay pa rin ang mabuti pawa. Sa buhay ng tao,
Ginawan kita eka ng mabutit, yan gaganti mo sa akin, bahala ka. Sa buhay, Kristiyano at totoong kilala ang Ama. Sulong, kalooban mo yan. Maghari ang kalooban mo. Paghaharin ko ang kalooban ng Diyos ko. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Katulad ng pagmamahal sa anak. Hindi baga kahit nagkakamali na yung anak mo, patuloy mo pa rin inuunawa? Patuloy mo pa rin minamahal? Sapagkat totoong mahal mo ito. Maliwanag naman ang tinuran, kung ang mamahalin mo lamang ay ang kadugo mo, at ang kapwa mo ibabaliwala mo, hindi mo totoong iniibig ako. Kaya paano may sasalarawan ng totoong pag-ibig sa Ama? Ibigin mo ang kapwa mo, tulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Doon, nasunod mo na ang kalinisan ng pusong taglay ng Kristo na naramdaman mo at naghari sa iyo, kaya nagawa mong magmahal ng kapwa mo. Sumainyo ang kapwa-tao. Salamat naman at di kayo umamen. Sumainyo ang kapayapaan ng mahalin ang kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? Pagharian kayo at mapuspos na lubos nang makita niyong mabuting gawa ng Ama sa ibabaw ng mundo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ipinagpatuloy. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniuutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit, itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay korban. Alalang bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Di bagat may taong gayon? Magulang mo? Sasabihan mo ng anumang tulong na nagawa ko sa iyo ay ginawa mo sa Diyos? Karampatan mong mahalin ang magulang mo. Karampatan mong igalang ang magulang mo. Sapagkat kung walang magulang mo, hindi ka luluwal sa mundo. Buhay ba ang Ama? Subalit may mga taong kaya lang nagpapakita ng pagmamahal para purihin, para hangaan, subalit wala sa kalooban. Ano ang mas mainam? Ang tumutuo kang gumawa kahit di ka magsalita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Iba't iba po ang kaganapan sa buhay ng tao, no? Minsan may dumulog sa akin. Apo, ba't po ba ganun? Ginagawa ko na ang lahat para makita nila na nagpapakababa ako. Subalit, ang dami pa rin pong sinasabi sa akin. Pinariringan ako kung ano-ano sinasabi sa akin. Bilang tao, wala akong may sasagot. Subalit sabi ko sa Panginoon, siya ang sumagot. Alam niyo po ang sabi, kung nakikita mo man at ginagawa mo ni mabuti at di pa rin makita nila ang mabuting gawa mo at kung ano-ano pa sinasabi sa'yo at pinariringgan ka at minamasama yun, tuloy mo yung pagpapakabuti mo.
At huwag kang masaktan para hindi nahirapan ang damdamin mo, kundi magaan mong tanggapin na maluwag sa dibdib mo kung sino may dala siyang mabigatan. O tama po ba? Oo nga naman, ano? Napagnilayan ko rin po yun. Pagkatapos, sa aking pag-iisip doon ako nagnilay. Oo nga, no? Talagang tama. Ano ba kung anong ipintas nila at ibintang sa'yo? Kung ginagawa mo naman para sa'yo ay mabuti at alam mong mabuti yung para sa Diyos, ano pa sinasabi sa'yo at hindi ka mahalin? Ganito lang po yun. Ang totoo nun, eto po ang totoo nun. Kapag hindi ka gusto ng kapwa mo at hindi ka mahal, halimbawa sa mga manugang, mahal lang nila yung anak nila, yung manugang hindi at nagseselos pa sa manugang, kahit anong gawing mabuti ng manugang, hindi mapapabuti. Sapagkat hindi siya gusto hindi siya mahal. Kaya kawawa yung mga manugang na hindi minamahal ng mga biyanan. Nawagantihan sila ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kawawa naman po, Bakit hindi ka kawawa? Pag nag-asawa anak mo, tinanggap mo yung anak niya, yung asawa niya, halimbawa, nag-asawa yung anak mo, mahalin mo rin yung manugang mo. Katulad nung pagmamahal mo sa anak mo, para hindi mo nakikita yung mali niya, nagagawa mong pagtakpan, nagagawa mong tanggapin. At wala naman taong perpekto, talagang may makikita ka. Talagang hindi pwedeng hindi mo makita yan. Kaya lamang, umiiral yung pagmamahal mo sa anak mo. Kung tunay na mahal mo yung anak mo, sige. Pahirapan mo yung manugang mo. Kung mahal siya ng anak mo, sino nahihirapan? Ewan ko po sa mga biyanan na masasama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sabi ko, nako, kawawa. Sige po. O kayo, mga biyanan. Alam niyo po, ang daming kaganapang ganyan. Ilang taon na po ako naglilingkod? Maglalabing 3 taon na. Ang daming dumudulog na ganyan ang problema. Sabi ko, Panginoon, kung paano mo naman po akong binibigyan ng pangangaral at nagtutuwid, Panginoon, ako naman mahalin sana ng mga manugang ko. Buhay ba ang Diyos? Sabi ko, mahal naman nila ako, talaga lang ganon. Gusto mo naman biyanan ka ipahigit ka pa sa magulang niya. Pero eto lang po ang totoo niyan. Kung wala ka talaga sa Panginoon, hindi mo talaga kayang tanggapin yung mali ng kapwa mo Subalit kung nasa Panginoon ka, kaya mong pagliwanagin, bigyan ng pangunawa lahat, bigyan mo ng matwid lahat. Pero kung nasa pagkatao ka, wala kang katwiran, kundi ang sayo, talagang mamamambo ka. Lalo na kung nakikita mong mali, Kaya kayo po, para matanggap nyo yung tama at marapat, hindi ko kayo pinangungunahan at hindi ko rin po kayo pinupersa bang gawin. Pero ito po ang tama Isipin mo na lang, kung sa'yo kaya gawin yon, gusto mo? Ikaw, halimbawa, kay buti ng pakikitungo mo, hindi makita yung mabuti. Ang ginaganti sa'yo masama, gusto mo ba? Huwag mong gawin yung ayaw mong mangyari sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, napakabuti. Minsan naman, may dudulog, sasabihin, ba't po kaya ganun? Hindi pare-parehas ang pagmamahal sa apo. Pakiramdam ko po yung apo ko hindi nila mahal. Yung anak ko hindi nila mahal. Yung mahal lang po nila yung apo niya kay ganon. May ganon ba ka ako? Totoo pala yan, Ang mga bagay na nagaganap dito sa lupa ay pagsubok sa pag-ibig mo sa kapwa mo. Kung paano mo kikilalanin ang kalooban ng Ama, kung paano mo susundin siya, susundin mo ang sarili mo. Kung minsan naman may ina rin
Kahit na anong gawin ang kanyang anak, may paboritong anak. Aba, ganun pala. Ang ama hindi ganon. Kailangan anak mo, iniluwal mo, pare-parehas yan, nagmula sa'yo, pantayin mo ang pagmamahal. Sabi nga ng banal na aklat, kung sino yung mahina, siya pang palakasin. Kung sino yung nagkukulang, siya pang punuan. Kung sino ang mayroon, bahagi na ng wala. Buhay bang ama? Eh, mayroon naman. Gusto'y siya na lang ng siya. Sakim din na kapatid. Ayaw pabayaan na ang iba naman ang mahalin. Gusto'y siya, sisiraan pa. Mayroon pang kaganapan sa buhay ng tao. Nagsumbong ang ina sa anak para sa manugang niya. Yung manugang niya siniraan sa anak, kumampi si anak, nagkampihan sila. Kawawa naman yung walang kakampi. Alam niyo po, maliwanag ang tinuran. Kung wala ka anak kakampi, ang Diyos kakampi mo. Buhay bang ama? Ganito ang senaryo sa buhay ng mundong ito. Sa kaganapan sa buhay ng tao, napakaraming nagaganap sa buhay ng tao. Kaya nga ang gulo ng mundo. Kung lahat lang ng tao'y malawak ang pangunawa, may malawak na maaabot ang isip, at tunay na nasa puso ang ama, lahat mamahalin mo. Sa isang tahanan, magkakasama kayo, ituring mong lahat ay kapamilya mo. Hindi mo man tunay na anak, pamangkin mo lang natawid. Wag yan, tinatawag mo pamangkin. Dahil wala ang magulang, mahalin mo rin siya. Ipakita mong marapat siyang mahalin sapagkat kasambahay mo. Kaya lamang may mga taong, bakit ko mamahalin? Hindi ko naman siya kaano-ano. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, ang pagsunod sa kalooban ng ama ay isang batas na dapat sundin ng tao. Subalit, kung ang kalooban mo sinusunod mo, hindi mo mapaghaharian ng Diyos Ama sa buhay mo, kailan pa man. Sapagkat, inuuna mong damdamin mong tao, isip mong tao, hindi ang kanyang kalooban, hindi ang kanyang kagustuhan. Sa inyong lahat, manaig nawa ang layunin ng amang dakila sa isip, sa salita at sa gawa. Magawa niyong magpakababa at gagawin niyang kayo'y mababang nilalang. Matatanggap ninyo ang bawat pagkakamali. Hindi mawawala sa buhay ng tao ang may makikita ka. Subalit, kung alam mong makasasama, huwag mo nang ibahagi pa. Sapagkat kung mahal mo ang pamilya mo, ang kasiraan nila, kasiraan mo na rin. Buhay bang ama? Kaya lamang may mga taong kumukuha ng opinyon sa kapwa nila. Ang ituturo naman nila ay masama. Subalit kung sa opinyon ng ama, doon ka hihingi at doon ka kukuha, ituturo niya lahat sa iyo ang tama. Buhay bang ama? Kaya kung minsan, sariling pamilya, nagkalayo, nagkawalay dahil sa masamang isip, sa masamang damdamin. Mga mahal, ang nais ng ama ay pagmamahalan, pagkakaisa at pagmamabutihan. Kaya't kung ang bawat isa lamang ay susunod sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban, hindi sa kautusan ng tao, naku eka, pag mo eka ang gustuhin yan, may masama eka ako nakikita diyan. Ang kanyang pamilya eka hindi mabuti. Hindi rin eka mabuti yan. Sino pa kaya ang gugusto sa taong pinagmulay na yung masama? Kung lahat ng tao'y ganun ang pag-iisip, manapa, sabihin mo, yan ang ginusto ng anak ko. Loobin nawa ng ama, mapabuti sila. Ngayon kung sinubukan ka pa rin, dahil ginusto mo at minahal mo, ililigtas ka pa rin ng ama. Sa mabuti mong ginawa, palalayain ka pa rin sa masamang dinulot ng taong masama. Buhay bang ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Nawa ang lahat ay magnilay, magbulay. Ang pamilya ay hindi pinagseselosan, kundi minamahal. Kapag nagselos ka sa anak mo, nagselos ka sa manugang mo, gulo yan.
Kaya ang gawin mo, umibig ka na lang. Nang sa gayon ay pumasok ang mabuting pag-iisip, mabuting damdamin, huwag ang kasiraan na kung ano-ano lalabag sa iyong kalooban. Mga mahal, ang kautusan ng Ama'y mabuti, ang kalooban niya'y mabuti. Kung susundin lahat ng tao, walang mapapariwara, walang mapapahamak, walang mapapasama. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sadyang mayroon taong masama nga ugali, mahirap pakitunguhan niya. Kaya kailangan ipanalangin ang masamang pag-uugali ng makaunawa sa mabuting gawa. Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Ayan o, kainin niyo po. Pampaalis na allergy yan. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Masarap po bang buhay? Alam niyo po, kapag ako ay nakahiga na nagpapahinga, pinakikinggan ko yung mensahe, pinagninilayan ko po. Tapos binabalik ng Panginoon yung mga dumudulog sa'yo. Sabi ko, kahirap nga po pala nang hindi mo siya maramdaman, hindi mo siya makilala, no? Talagang kapag kasi umiiral ang isip mong pagkatao, maraming papasok sa iyo ng masasamang pag-iisip, di po ba? Subalit subukan po ninyong ang Panginoon ang paghariin nyo. Ano umiiral pagka nasa pagkatao ka? Inggit, selos, hinanakit, pagdaramdam, yung nagtatampo, yung ganon, pagtatangi, pagbahabahagi. Ano pa po? Sakit ng kalooban, masamang kalooban, paninira ng kapwa. Di po ba kapag nasa pagkatao ka? Yan po ay sinyalis ng pagkatao. Kaya kapag natatakot ka ng ikwento mo yung kapwa mo, siraan mo yung kapwa mo, manira ka ng kapwa mo, mag-isip ka ng masama sa kapwa mo, magselos ka sa ganito, sa ganyan. Alam niyo po, ang selos, ang inggit, nakakalason. Totoo po yan. Kaya kung ang damdamin ninyo, nagahari na yung inggit at selos,
patayin niyo po yan. Sapagkat pag pinangibabaw niyo at pinabayaan niyong mabuhay, lalasunin ang isip niyo. Sa mga taong kinaiinggitan niyo, sa mga taong pinagseselosan niyo, nalalason ang isip niyo. Kaya may mga taong nakikita pa lang yung kapwa niya, hindi naman nagsasalita at walang ginagawa sa kanya, sukang-suka na siya. Paano? Pinagseselosan niya. Halimbawa, kaibigan siya nung kaibigan niya. Meron lang pinag-usapan, iniisip nila, sila na pinag-uusapan. Ganyan po yung nalalaso ng isip. Subalit, kung wala kang duming isip, walang maruming isip, tandaan po ninyo, wala kayong magiging masamang pag-iisip. Buhay bang Ama? Kaya pinakamahalaga, maruming isip ay alisin, inggit selos ay alisin, patayin sa damdamin, paghariin ng mabutit, masama ay iwasi. Buhay bang Ama? Welcome mga kapatid. Welcome po sa kanila ayon, taga-Amerika, sila po taga-Australia. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa inyong pagdalo. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat kung hinahanap mo yung kalooban ng Panginoon at sinusunod mo siya, umiiral pa rin yung pagkatao mo. Aba, manalangin ka sapagkat hindi mo matatanggap at di ka mapupuspos ng Espiritu ng Ama kung patuloy na ang isip at damdamin mo ang pangingibabawin mo. O halimbawa, pumapasok na yung inggit sa'yo, nakikita mo, mas mabili yata sila kaysa sa akin. Nako, sasama na ang pakiramdam mo niyan. Anin mo na lang, takpan mo lahat at ikaw na ang mangibabaw. Kasakiman yan. Sapagkat ayaw mo yung kapwa mo ay makinabang din na tulad mo. Ano pa ang pinagmumula ng inggit? Kapag nakita mo yung kapwa mo masaya sila at ikaw ay malungkot. Bakit kaya sila masaya? Ako'y malungkot. Ba't di ka magpakasaya? Parang kabaliwan ang inggit at selos. Tandaan po ninyo, isang kabaliwang masasabi ang inggit at selos, sapagkat ito ay naglalason sa isip ng tao at pumapatay ng mabuting damdamin. Kaya kapag naghahari na sa inyo ang selos at inggit, aba, magbago ka na. Baka matangay ka ng damdamin mong mali, ng isip mong makasalanan. Hindi mo kailanman kakanta ng Diyos na buhay sapagkat ikaw ay hindi pananahanan ng banal na Espiritu. Buhay bang Ama? Kaya, ano pa ang mga kaparaanan ng panunukso para ikay magselos, para ikay mainggit? Aba, ba't teka, parehas lang kami ba't siya nakakabili ng ganun? Ba't siya nakakabili ng ganyan? Bakit sinabi ba niya sa'yo kung anong buhay niya? Nakikita mo yung parehas lang kayo, kung tindera kayo parehas. Paano kung mayroong tumutulong sa kanya na hindi nila pinababatid? Mga mahal, inggit, selos, nakamamatay. Yan ay masamang katuruan ni Satanas. Buhay ba Ama? Kaya, kung tunay kayong nasa mabuting layunin at pag-iisip, o ano pa? Aba, ba't malakas ka sa kanya? Maraming nagbebenta, ako wala. Tanggapin at hindi ng tao, pumunta ka ng palengke, mayroong tindahan na napakasulok. Halos hindi mo makita, maraming mamimili. Mayroong nakatanyag, walang bumibili. Bakit? Nasa tao yan. Kung marunong kang makipagkapwa-tao, kahit na hindi ka na maglantad, gamitin mo lang si mabuting isip at mabuting pandama. Gamitin mo lang ang pakikipagkapwa-tao at pagmamahal. Kahit na napakalayo yung pupunta sa iyong gusto ng Ama, hindi siya makakaramdam ng layo sapagkat ang gusto niya, ikaw ang bilhan niya. Buhay bang Ama? Ano pa ang pinagmumula ng inggit at selos? Yung
parehas lang kami, Eka. Ba't Eka, ganun siya ngayon at ako'y ganito na lang ang buhay ko. Bakit? Parehas ba guhit ng palad nyo? Mga mahal, kung ano kapalaran ni Pedro at hindi mo naging kapalaran, pasalamatan mo pa rin. Sapagkat kung hahanapin mo yung kapalaran ni Pedro at uusad ka ng uusad, lampa ka naman at duwag, hindi mo abutan. Kaya ang marapat, sa Diyos Ama ka manalig manampalataya. Linisin mo ang isip mo, sumunod sa kalooban niya, din ang kagustuhan niya, at huwag kang magmasid sa kapwa mo, kundi ang masdan mo, ang gawa mo, para maitama mo ang mali mo, maitumpak mo ang mabuti at tuparin ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ano pa? Maraming tao na kung ano ginagawa ng kapwa tayo ginagaya. Subalit, may Diyos Ama na nagtuturo sa bawat isa kung ano itinuro sa iyo, tuparin mo at gawin mong tama, tumpak na mabuti sa puso mo. Sapagkat kung hindi ito kalooban niya, mababatid ng totoong espiritu para mapakilala ang Kanya at hindi Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ang nararapat? Magpakalinis ka ng budhi mo, magpakalinis ka ng isip mo, magpakatotoo ka. Ituturo ang buhay mo kung ano ang dapat at marapat mong kamtan. Sa'yo'y iaalay, sa hirap mong dinaranas, ikaw rin ay makatitighaw. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kilalanin ang mabuti, iwaksi ang masama, tanggapin ang marapat, tutulan ang di dapat. Nang sa gayon, makagawa ka ng tumpak, kalooban ng Ama, ang sayo'y mangibabaw na ganap. Pagpalain kayo, mga mahal ko, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, kumusta ka na, Aaron? Nakatulog ka ba? Patnubayan ka ng Ama. Straight. Direct to the point na. Diba? Masarap anak ang mabuhay ng maayos. No? Ganyan mo nga yung buhok mo. Hindi ko nakikita yung mata mo. Yan. Ay! Yan. Tingnan ko yung mata mo. Tingnan ko nga. Nakikita ko sa bolang kristal. Buhay po ba ang Diyos? Talagang napakabuti ng Ama, no? Sa dating buhay mo, pagkatao mo, pag nakakita ka na nalilisik ang mata, tatakbo ka na. Pero, magaling ka na. Dahil buhay ang Diyos. O sige po, halimbawa, nagpakapagal kayo ng nagpakapagal. Ginaya nyo ng ginaya yung kapwa nyo. Hindi naman kalooban ng Diyos na mangyari din sa inyo yon. Sino mahirapan? Sino po? Subalit, kung ano yung sa inyo, imamahalin nyo, pahahalagahan nyo, at gagawin nyo dahil sa kalooban ng Diyos, masaya nyong ginagawa. Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Huwag kang gagawa ng napipilitan, gumagaya lamang, at may pangarap sa iyong sarili lamang. Kundi gumawa ka ng naayon sa kalooban ng Ama, sa kagustuhan niya, tuparin mong nasa niya, tutuparin niya ang nasa niya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mangmahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, lalo na sa ganitong gampanin. Hindi ito kinaiinggitan. Hindi ito tinutularan.
na tao makakatulad. Aba, kaya bilang tao, ay hindi ko tutularan ito kung ako'y taong magmamasid. Bakit po? Ito ang pinakamahirap gayahin. Sige, magagawa mo ang kapwa mo'y basbasan mo? Magagawa mong magsalita ng kung ano-anong gusto mo? Ang tanong, sino hahatulan? Ikaw na, nagsisinungaling, nagpapaimbabaw, nandadaya ng kapwa. Sapagkat, kung hindi tama, hindi kalooban ng amang dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, gawin ang tama't tumpak. Ipakikita ng Ama ang marapat sa iyong ginawa. Kung hindi ka nahihirapan sa iyong ginagawa, nasisiyahan ka at kalooban ng amang dakila. Subalit kung ang ginagawa mo ay sapilitan at pinipilit mo lamang, tandaan ninyo, kayo rin ay hinawa. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, upang hindi mahirapan ang isip at damdamin nyo, gawin nyo lamang ang kalooban ng Ama, isasadsyad niya kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, kung papaano ang araw ay sumisikat, nagniningning sa liwanag na hindi masilayan ang mata at matitigan ang diretsyo at makipagtitigan ka sa kanya. Masisira ang mata mo pag ginawa mo ito. Gayon din naman ang kabutihan ng Ama. Kung tititigan mo at hindi mo gagawin, masisiraan ka lang ng bait at hindi mo matutupad kanyang layon. Buhay ba ang Ama? Pagharian kayo, malubos ang galak nyo, mapuspos kayong totoo, magliwanag ang isip nyo. Sa gayon, makakatanggap din ang pusong taglay nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya dahil buhay ang Diyos, kumusta ka na? Ha? Yan. Dapat lagi kang masaya, no? Tingnan mo nga, nakasuporta yung mga anak mo. Eh, yung iba nga, tinatambak na lang sa... No? Ikaw, oh. Ngiti pa lang ng mga anak mo, eh. Kagala ka na yan. O baka sa pagdating sa bahay, minumura ka. Ah, hindi. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ano ang dapat gawin ng mga buhay ang pananampalataya? Ano po ang dapat gawin ng buhay ang pananampalataya? Ha? Manampalatayang diretso, hindi pa sulong-sulong, paurong-urong, sulong-urong, sulong. Ano po? Diretso. Kung saan yung pagtitibay ng isip mo at damdamin na doon ka gagaling, gawin mo na walang pag-aalinlangan. Ibibigay ng Diyos yan kung marapat sa iyo. Buhay ba ang Ama? Tingnan mo siya. Kaya, may tanong po ba kayo? Wala. Kung wala po kayong tanong, tayo na, magsiuwi na. Parang nasisihan yung mga lingkod, ah. Arayatang, Hoy, mga mahal, halina kayo at gumanap kayo. Umilera po kayo.